Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, ay siya nga pala, kumusta na yung mga DDS vlogger at sa kanyang mga DDS na mga bubo at ang mga followers na nagsabi, sa Lunes, presidente na, ito si Sara Duterte. Lunes ngayon, presidente na ba si Sara Duterte? Hey, nakakatawa naman. Kasi nga 'di ba, ang kanilang primary objective, ang kanilang agenda sa kanilang isinagawang rally kahabang makahabayan ko ay para pababain sa peso si PBM at saka i-install ang kanilang poon na si Sara Duterte. Nag-prosper ba? Hindi. Epic failed. Bakit? Kung merong mang nanawagan na BBM resigned, mas marami ho ang nanawagan na wag bumaba sa peso si PBM, pero siyempre ginchallenge nila si PBM na pananagutin lahat ang mga korap na opisyal dyan sa ating gobyerno. Yan ang challenge ng mamayang Pilipino doon kay PBM, di ba? Pero mas marami pong sumuporta sa Marcos admin. Ilan lang po ang mga nanawagan na BBM resign. Kakarampot lang po. Yun lang po mga salot sa lipunan, yung mga gonggong na mga realista, member ng mga DDS na mga realista. Yun lang po ang nanawagan na BBM resign pagkabayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Ilan ba lahat ang mga nagrally kahapon? Di ba according po sa inilabas na estimated number ng mga realista kahapon, sinabi po ng Missy Media at saka ng PNP, 30 to 40,000 lahat ang mga nagrally all over Philippines. 30 to 40,000 lahat ang mga nagrally. Karamihan doon, hinayjack ho ng mga DDS. Diba? Merong ebidensya. Diba? Merong pong grupo ng mga nagrally. May nakita kasi sila na merong mga DDS ng dala ng mga placards at saka tarpaulin na kanilang pinaalis makabayan. So ang sinigaw tuloy ng mga nagrallying, Sara resign. Ito ang ating ebidensya. Diba? Gusto nilang i-hijack makabayan. Yung mga nagrally na yun, matitino yun. Gusto nila ng peaceful na rally. Ang kanilang gusto, ipaabot lang nila ang kanilang saloobin sa ating gobyerno at doon kay PBM. Pero gusto nilang isali yung mga DDS makabayan. Gusto nilang isali yung mga panawagan ng mga DDS na pababain si peso si PBM. Ayaw ho ng mga matitinong rallyista yan. Diba? Kaya sila ay pinaalis. Ang sinigaw tuloy, Sara resign. Dapat lang si Sara ay mag-resign makabayan. Diba? Kasi walang kwenta yun eh. Nandun lang po sa Japan na ikipag-rally kasama ang mga DDS na mga OFW member na maisog rally makabayan. So kahapon, diba nakagulo doon sa Ayala Bridge makabayan and also doon rin po sa Mindula. Maraming nagsasabi yung mga nanggulo na mga realista na yun, mga DDS makabayan. Hindi tayo nagkamali. Bakit? Kasi kahit sila po ay nakatakip ang kanilang muka, klarong-klaro talaga na sila po ay hinire, binayaran para lang manggulo sa ating gobyerno makabayan. Ang kanilang primary objective, ang gusto nilang sirain at saka sunugin, yung Malacanang makabayan. At yan po ang nakaabot na information 2 days before pa nangyari yung rally, nakaabot na ho yan sa palasyo. Alam na ho yan ni PBM, alam na ho yan ng ating gobyerno na ang plano ng mga realista o mga DDS na mga realista para sunugin yung Malacanang makabayan. Sila yung grupo na yon na nandun sa Ayala Bridge and also sa Mindula makabayan. Ngayon, sabi ng mga DDS, hindi daw yon mga DDS makabayan. Hindi daw nila yon kasamahan. Pero meron pong umamin. Sino si Ivan? Si Vic Rodriguez. Kasi according dito sa post ni Vic Rodriguez, sabi niya, panawagan. Kung sino man ang mga nagpasimuno ng mga pagkilos malapit sa Ayala Bridge, pinapaalam ng hakbang na maisog na hindi ito ang ating napagkasunduan at lalong hindi pinaghihintulutan ang kahit sino sa hanay nito.
Walang kinalaman ang hakbang ng maisog dito at kung sino man ang mga ikagagawan, sila mismo ang responsable sa nasabing mga gawain. Hakbang ng maisog. O diba? Mismo si Vic Rodriguez ang umamin na grupo nila yung makabayan or hinar nila ng mga rallyista. Tas sabi pa nga ng mga DDS, iginiit talaga nila makabayan na hindi daw yun mga DDS. Pero mismo ho nakita natin sa kanilang dalang flag, logo na kanilang flag ay pirate. Yan po ang ginamit na logo ng mga DDS makabayan. Ebidensya natin, tingnan natin yung account ni Nina Villatrex. Diba ito si Nina Villatrex, siya po ay DDS na grupo makabayan. Siya po yung isa po dito sa mga nangunguna, sa mga nagrarally, isa po dito sa nangunguna po sa mga gunggong na mga katarataduhang ginagawa ng mga DDS. Ito si Nina Villatrex. Tingnan nyo yung nasa kanyang profile pic makabayan, bring PRRD home. Tingnan nyo ang kanyang profile pic. Diba? Looks familiar ba? Yan yung logo na inilagay sa kanilang flag na mga nagrally doon sa Ayala Bridge Bakabayan. Yung nanggulo, yung nanunog doon ng mga kagamitan ng mga establishmento, pati nga yung motorsiklo ng isang pulis Bakabayan ko, di ba sinunog rin? Yun ang grupo na yon. Mga DDS yung Bakabayan, di ba? Gonggong talaga eh. Kasi nga mga DDS, utak kriminal kasi. Karamihan doon, dala-dala nila mga minor de edad. Pero sila po ay hinuli, dinampot ho ng ating kapulisan makabayan. Sa ngayon, ang kanilang mga magulang pumunta doon sa police station para kunin ang kanilang mga anak makabayan. Diba? May dala-dala pa nga na birth certificate para daw ito ay ebidensya na yung mga hinuli nila ay minor de edad makabayan. O di ba mautak talaga yung si Sara at si Manong Sabit makabayan. Manong Sabit. Hey, mautak talaga eh. Hinar nila yung mga minor de edad. Bakit? Kasi kapag nakagulo at saka sila po ay hulihin ng ating kapulisan, hindi kasi makukulong makabayan. Pero merong sinabi ang ating gobyerno at yan po ay sa pamamagitan ni Jose Claire Castro na pananagutin lahat. Take note, lahat ho ang mga nanggugulo kahapon sa rally. Kasi ilan ba lahat ang mga nakulong makabayan? 216 lahat ho, individual na nanggulo sa rally sa Maynila kakasuhan ngayong araw. Nakatakdang sampahan ng kaso ngayong araw ang 20 or 216 na individual na nanggulo at humalo sa ibang rallista sa lungsod ng Maynila kahapon. 127 sa mga inaresto ay nasa tamang edad at 89 sa mga ito ay minor de edad na ngayon ay dinala sa MPD Station 14 at MPD Headquarters. Ang dami pala ng mga minor makabayan, di ba? Kaya pala maraming mga magulang, mga tao na pumunta doon sa MPD kahapon makabayan at dala-dala nila ang kanilang birth certificate. Hanggang ngayon, nandun pa rin ho sa labas ng MPD makabayan. Mga magulang na mga batang nakulong at saka hinuli dahil sa nanggulo sila sa rally, ngayon nyo ipagtanggol at sabihin na mabait ang inyong anak. Diba? Ngayon nyo sabihin yan, mabait ang aming anak. Baka sasabihin nila, siguro nadala lang sa kanilang mga barkada, nadala lang doon sa mga naghara sa kanila kasi pinakitaan ng pera. Ngayon yung sabihin, mabait ang inyong anak, di ba? Sa kamakaban ko, ipapakita ko sa inyo ang press con ni Atty. Claire kasi mismo rin po dito sinabi ni Jose Claire na pananagutin lahat ni BBM yung mga nanggulo kahapon sa rally. For more details, let's watch this. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sinumang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taumbayan si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taumbayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pang-aabuso
sa kaban ng bayan ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taong bayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, kinukondena ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa ilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Good afternoon po, Yusek. May ilang magulang po na nasa harap ng Manila Police District na nagsasabi na yung mga nahuli daw po na anak nila ay hindi po kasama sa gulo at nadamay lang po kaya po naaresto. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito at plano po bang papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo? Unang-una po, iniimbestigahan pa po ito. Pangalawa, sila yung magulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at saka si Mendiola. Ayala Bridge at Mendiola. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Hindi po naman sila agad-agad malilinis kung sila man ay minor de edad dahil meron pong kailangang intervention program na maisagawa. At kung sila ay 16 years old hanggang 17 years old, at maaari po silang makasuhan at kung mapapatunayan na they acted with discernment at makikita po na alam nila ang kanilang ginagawa, maaari po silang masintensyahan pero magkakaroon ng suspended na enforce ng anumang penalty na ipapataw ng korte
at maaari lamang itong isagawa kapag umabot na po sila sa edad na 21 years old. So hindi pa rin ho makakalusot yung mga minor de edad na hinuli kahapon ng ating kapulisan dahil nanggulo sila kahapon doon sa rally. Bakit? Kasi sila po ay papatawan ng penalty mga kabayan. At yung ibang mga nahuli na hindi minor de edad, sila po ay kakasuhan ng PNP. At yan po ay dapat. Bakit? Kasi kapag hindi yan gagawin ng ating PNP, sila pa rin po ay gagamitin ng mga grupo na magpifinance sa kanila para manggulo sa ating gobyerno katulad po sa nangyari kahapon mga kabayan. So tama ho ang gagawin na hakbang ng ating PNP na sila ay pananagutin, sila ay dapat bigyan ng penalty at sa kakasuhan yung ibang mga nahuli kahapon dahil nanggulo doon sa rally kahapon mga kabayan. Okay? So punta tayo dito kay Manong Sabit. Tama lang ho na siya ay kakasuhan ng inciting to sedition. Diba sinabi ko yan sa ating last vlog na merong nasabi portion doon sa press con ni Manong Sabit na siya po ay nangiinganyo ng mga kabataan, mga estudyante, either high school or college na kanyang pinalabas doon sa daanan, manggugulo at saka pababain sa pesto itong si PBM. Klarong-klaro ho na inciting to sedition yon. So tama lang ho ang plano ng ating gobyerno na siya ay kakasuhan ng inciting to sedition. Kahapon, lumabas ito si Manong Sabit doon sa rally. Na instead matuwa itong mga rallista na makita ito si Manong Sabit, iba ang nangyari mga kababayan ko. Anong nangyari si Ivan? Siya po ay nabo. Siya po ay kinoyog. Lalong-lalo na nagalit sa kanya yung mga rallista. Bakit? Kasi mismong sinabi niya na hindi nagkakaisa lahat ng mga rallista na ang kanilang agenda na supposed to be ang kanilang gagawin, pababain sa pesto itong si PBM. Doon, nagalit ang mga rallista makabayan. Sumirit na ho sa paglakad itong si Manong Sabit. For more details, let's watch this. Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. Dapat, it should be one move just to remove the president, the most powerful, and mga natanggalin. Are you one with the protesters, sir? Are you also? Sir, galit sila, kurakot daw kayo. Kasama raw kayo sa kurakot. Mga takbog lang nagsasabi doon, mga ulong aso, binabayaran. Hindi naman ho ba, umuwi ako rito eh. Diba? Kinuyog mga kabayan. Ang iba nagbo. Iba talagang kinuyog itong si Manong Sabit. Kasi diba mismo sinabi po ng sa Missy Media, kurakot daw kayo. Hey, diba nakakatawa talaga eh. Klaro naman kasing kurakot ito si Manong Sabit. At saka doon niya mismo sinabi, diba klarong-klaro talaga eh, isa lang po ang kanyang agenda. Gusto niya kasi lahat ng mga realista magkakaisa at saka ang dapat panawagan daw, pabagsakin si BBM or to remove the president daw makabayan. O diba, gunggong talaga eh. Yan kasi ang pag-uutak ng isang salot ng lipunan. Kurap na opisyal, kurakot ho na tao itong si Manong Sabit. Siya ay nabo, siya ay kinuyog, ngayon nag-walk of shame. Walk of shame tuloy itong si Manong Sabit. O diba? Sa ngayon, ipapakita ko rin po sa inyo. Kasama doon sa press con ni Yussi Claire, nandun rin po ito si SILG John Vic Remulla. At alam niyo ba, sinupalpal ho ni John Vic Remulla yung reporter ng News 5 na si Eden Santos. At si Eden Santos, pinagtatawanan rin po ng kanyang kasamahan na mga reporter. Bakit si Ivan? Kasi kinuwestiyon ni Eden Santos na malaki daw yung internal funds ng ating presidente, pero bakit daw hindi malaman o matukoy-tukoy yung mga pinaplanong hindi maganda ng mga nagrarally. Tas pinagtatanggol pa niya yung mga DDS na mga rallista makabayan kasi gusto niyang igiit na yung nanggugulo kahapon, yung Makabayan Black. Pero klarong-klaro ho, ang mga nanggugulo kahapon ay yung mga DDS na mga rallista.
Ito ang nangyari. Sinapalpal siya si Eden Santos ni John Vic Remulla. For more details, let's watch this. Good morning po, Secretary. Secretary, you've mentioned earlier na posibleng may nag-utos. Does it mean that some of them were paid? We are studying the matter. Sa ngayon, wala kami nakitang pera na malaki naman na hawak nila. Habang ando doon, wala kami nakitang distribution. But nothing is ruled out. According to the chatter na nakikita namin, ay pinag-aaralan pa namin. Pero mayroon kaming isang narinig na rally doon sa Bonifacio Monument, sa Liwasang Bonifacio, na sinabi nung na may hawak na mic, sandali na lang, pupunta na tayo na Mendiola, dalahin nyo na ng mga lighter nyo. So, that was a confirmation na they had intent to burn the palace. Kay DILG Secretary, sa laki po nung Intel Fund ng Office of the President, hindi po ba natin agad natukoy kung sino yung mga grupo sa likod nitong marahas na rally sa Ayala Bridge at sa Mendiola po? Ito yung mga galing sa Luneta, kasama po sila sa mga nagrally doon. Actually, alam na namin kung anong grupong yan. Pero hindi pa namin pwedeng sabihin kasi yung actual participants, kinoconnect pa namin sa kanila. So, you give us a few days at we will confirm after all the interviews and the interrogations are done. So, may political group po ba dito sa mga nasa likod ng mga magulong marahas na rally na ito po kahapon? We will confirm after all the interviews are done. Sa tingin niyo po ba yung mga nagrally, yung mga kabataan may kasama pang mga menor de edad are capable to burn the Malacanang using the lighter na sabi niyo po kanina, nabanggit niyo, nagdala sila ng lighter? Well, the capacity to burn the palace is very difficult. But the intent was there. So, we have to separate the two of them. Iba yung capacity and intent. So, mahirap gawin yun yung gusto nilang mangyari at hindi kami papayag. Pero gusto talaga nila by showing that they had Molotov cocktails ready. Mm-hmm. So, kaya pong sunugin ang Malacanang gamit po yung Molotov, yung lighter? No, kung napasok nila, siyempre. Yung lighter naman para sa Molotov yun Okay. Kung lighter lang, siyempre hindi makasunog yun, di ba? Pero, ayun yung gusto nila. Di ba? Pero, kung nakapasok sila at di pinigilan, siyempre, kaya nila gawin yun. Pero hindi kami papayag doon na mangyari doon. Last na lang pong question. Ano po yung pwedeng maging liability kung meron pa po ng mga organizer ng rally sa Luneta since karamihan po doon sa mga kabataan na nakaitim, na mga suit, may mga nakamaskara at nakabonet, ay galing po doon sa kanilang mga rally sa Luneta? We will label them as terrorists. And as far as sedition, pwede namin in-charge sa kanila if we prove it already. Ito mo mga Makabayan Black, ganun po ba yung mga militanteng grupo? You wait for it till we confirm. And the DOJ has standards of reasonable certainty for conviction before we file the case. So, i-develop yung case para sa kanila. Last na lang po, doon po sa Liwasang Bonifacio, mga nagrally din po doon. May pumunta rin po ba dito sa Mendiola at Ayala Bridge? Around 300 of them pumunta dito. Thank you po. Di ba natawa na yung isang reporter doon kay Eden Makabayan at saka yung isa naman ang mukha talaga pong naasar na doon kay Eden Santos. Bakit? Kasi marami na hong question itong si Eden Santos Makabayan. Di ba ang rules nila dyan sa PCO, sa grupo ho ng mga reporter, ay pwede ka lang ho magtanong ng 3 beses. 3 question lang ho, allowed sila Makabayan. Pero kung bibilangin natin lahat, ilan na ba ang natanong ni Eden Santos? Diba, 5 yata yun to 6 Makabayan. Kaya nga ganun na po yung mukha ng isang reporter, naasar na doon kay Eden Santos. So diba, itong si Eden Makabayan, nakakainis talaga Anong pag-aakala niya? Hindi alam ang ginagawa ng ating presidente o ng kabinete ng ating presidente? Alam na ho. Alam po ang mga galaw na mga grupo na merong gagawing masama sa rally kahapon Makabayan. Naalala niyo ba na nag-post ako 2 days before sa rally na meron pong magdadala ng Molotov at saka lighter at saka yung battle bomb Makabayan kasi plano talaga nilang susunugin yung Malacanang. Kung hindi man ang Malacanang, yung iba mga establishmento Makabayan, manggugulo ho yung mga DDS na mga realista. Alam na ho namin yan.
Eden Santos. Pero kinwestiyon pa rin po niya makabayan, malaki daw yung intel funds ng ating presidente at bakit daw hindi malaman kaagad ang plano na mga nanggugulo kahapon doon sa rally. Nakakatawa talaga eh. So buti na lang, siya po ay sinumpalpal ni SILJ John Vic Remulla makabayan. Okay? So before tayo magpapatuloy, siyempre pasalamatan muna natin ang mga viewers natin na nag-like and also nag-share ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, shoutout natin at yung mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Robel Ferrer Official. Mayroon siyang 33 na mga comments. Nandyan rin si Luzana Narpio, mayroon siyang 18 na mga comments. Tess Faraon, mayroon siyang 18 na mga comments. Nandyan rin si Relina Barlomento, mayroon siyang 12 na mga comments. And Jewish Mentos, mayroon siyang 11. Lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Maria Mendesiplon, Eufemia, Marilyn Digma, Jamie Oracion, Luzana Narpio. Nandyan rin si Rex TV Adventure, Maria Marilyn Embido Bautista. I-shoutout natin sa Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ana Cordoba from Poway, California. Nandyan rin si Presi Basma, Abati Maganes. Nandyan rin si Cleofi Billones, Miles Valdez, Zankay. Nandyan rin si Ann Del Mundo, Manika Leonardo, Jonalyn Xiao, Romel Saire, and Haitsu Perlatan. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung interview ni Ma'am Clarita Carlos doon sa DZXL. For more details, let's watch this. Ma'am, yung leadership, may mga comments of weak leadership. Sabi nyo nga, hindi nagagalit, soft-spoken. Some see that as weak leadership. Bilang isang tao, ma'am, na expert din sa leadership, expert sa larangan ng personalidad ng mga leaders, will you consider him as, how do you consider him as a leader? Certainly not weak, no? Akala nyo, minimenos yung si Presidente Marcos. Naku po, sa cabinet ay ang talino po niya, ang dami niyang alam. Yung pong nakwento ko na sa iyo, Carl, nagdi-discuss kami ng blockchain technology, parang tatlo lang kami ni Fred Pascual, the President, and ako, ang nag-uusapan. Kasi mahirap talaga intindihin yan. Ibig sabihin, ba't yung minimeno si Presidente porque hindi man nakatapos ng ng whatever, no? Eh, bakit? Ang dami rin naman hindi nakatapos eh. Si Zuckerberg, si Elon Musk, mahaba yung listahan na yan. Huwag natin sukatin ang tao sa dami ng diploma. No? So the President knows, he reads, and yun nga lang, hindi mo pwedeng masasabing weak siya kasi may style siya eh. And ang style niya is anong pangalan nito? Hindi weak ang tawag ko din eh. It's just a particular style na pwede niyang... Bigyan kita ng example, Carla. Natandaan mo, may 2 undersecretary ako na inalis nila dahil sa nika na sinasabi na nagtinda ng ng secret sa China. Ang ginawa ni President, after one cabinet meeting, pinuntahan niya ako, sabi niya, pagbigyan mo ako, Secretary. Ang baba ng boses niya. Alam mo, he could very well demand na, okay, I've already decided yung music mo ay hindi nararapat din sa National Security Council. Yeah. Alam mo, sa akin, that was an excellent approach, no? And hindi po weakness yan. Style lang niya. Hindi naman po pwede siyang, ganyan talaga yung style niya, tapos mag-alasangano siya. Yeah. Hindi po yan pwede. Pero, ang limiin niyo po, yung produkto. Like ngayon, gumawa siya ng ICI, tingnan niyo po yung produkto and labeling him weak or whatever. It's a non-starter, no? Yeah. And kung mag-label mo siya ng weak, no? And ma'am, last, you think meron siyang liability dito sa mga nangyayaring, obviously, talagang matinding plunder at corruption na nagaganap sa Pilipinas. Will the ends with him? Yeah, yan ang tinatawag yung command responsibility, no?
which means anything happening during your watch, ikaw yung dulo, no? So, the buck stops with him Kasi kung magduro-duro tayo, talagang sa dulo niyan, no? Sinasabi nila, yung NEP na binigay ninyo, doble-doble pala nila sa DPWH na nilagay-lagay dyan at puro 0-0, 150 million, etc. like that. Pero, kanya nga may cabinet ministers, no? The president naman is a human being, kung natutulog din yan, no? Hindi naman niya pwedeng nakadapa sa 21 departments. Kaya nga may department secretary. Kaya nga, si President siguro, kung meron man tayong hihingin na limitasyon niya, ay talagang mag-dismiss niya ng mga cabinet secretaries na calcified na yung brain, wala ng innovation, tagal-tagal na dun sa pwesto, at alam na rin kung paano magnakaw na hindi nakikita, no? Pero siguro, maganda ang nangyayari ngayon, Carl, kasi gising na gising ang diwa ng mga Pilipino. At again, yun ay dahil po demokrasya tayo, kanya wag tayo po mag-isip-isip na tayo po ay magpasalamat na democracy pa tayo. Kasi I'm sure, alam nyo dun sa ibang bansa ay zipper po lahat ang bibig ng tao. So, ito ay pinaigting pa ng social media, pero yung mga bastos sa inyo at walang alam kundi magmura, sana alam nyo na dapat mangyari sa inyo. Ma'am, bilang panghuli, siyempre wala naman po kayong bolang kristal kung hindi ang hawak ninyo ay mga datos ng empirical evidence na meron tayo. Ano po ang kahihinatnan nito? Ano po ang magandang aasahan natin sa nangyayaring ito? Okay, the right to assembly, ano ba yun sa Tagalog? Ang iyong karapatan na magtipon. Magtipon ay nasa konstitusyon. Sige po. Lahat naman tayo ay merong ganyang karapatan. Po tayong meron pong limitasyon yung sasabihin natin. Wag magmura, wag manira ng tao, wag magmalay ng reputasyon ng tao kasi babayaran niyo po yan. Okay. And then, ito nga, wag po nating hangarin ang pagbabago sa daan. We cannot change things sa daan. Ito po ay initiative lamang, catalyst lamang. Ang pagbabago po na sasaad sa konstitusyon ay nasa legislation, nasa executive action, nasa judicial action. So, hanggang nandyan po yung 1987 Constitution, sundin niyo po ito. Kasi pag hindi niyo po sinunod ito, ay tama rin kayo. Ba't ba nagrarally kayo? Hindi ba gusto niyo rule of law? Patapos kayo unang-unang nagbabiolate? Yan hindi ko maintindihan na, Carl, Parang yabang-yabang nyo ng mga rule of law, yung mga big words na yan. And yet, kayo yung unang nagbabiolate niya, no? Rule of law, ibig sabihin po, kung ano yung nasa 87 Constitution, sundin mo yan. Kung ayaw mo yung nandyan, di mag-initiate ka again through rallies and other forms of lobbying na ma-change ang 87 Constitution. Alright. Kasi ang alternative ay hindi po katanggap-tanggap. Ang alternative po ay violence. Alright. So siguro dun sa mga mag-a-attend sa kung saan mang geography dito sa Metro Manila ay maglahad kayo ng damdamin ninyo, maging respetado kayo, huwag kayong magmura-mura kasi wala namang nakukuha sa pagmura. Maybe siguro cute yun, sinasabi ng iba, hindi po, kabastusan po ang magmura, wala namang kayong makukuha sa pagmumura. Ilahad nyo ang gusto nyo. I'm sure the leadership is listening to you. And yun ang magiging initiative na gawin ng legislature, gawin ng executive, at gawin din ng judiciary kung nararapat. Okay, so di ba yan po lagi ang sinasabi ng mga DDS na weak leader daw ang ating presidenteng si PBBM. Weak leader ba si PBBM? I don't think so. Tingnan nyo to, DDS. Asahan pa ho sa ipinagtatanggol ni PBBM ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea, siya lang ho ang bukod tanging presidenteng bumangga sa mga sindikato at mga korap na opisyal dyan sa ating gobyerno. Correct if I'm wrong? At kapag sasabihin nyo naman, si Digong rin naman, di ba? Binangga niya yung mga korap sa ating gobyerno. Gumawa ho ng investigation. Ito si Digong. Yes. Pero nung nalaman niya na sangkot pala ang kanyang mga tauhan, bigla siya nag-segue. Gumawa siya ng ibang intriga para makalimutan ho ng taong bayan. Kasi hindi niya kayang banggain ang kanyang mga tauhan na mga korap na opisyal dyan sa ating gobyerno. Ganon ho ang nangyari kay Digong. Pero dito kay PBBM, hinarap niya, binangga niya, pananagutin niya yung mga korap na opisyal sa ating gobyerno. O di ba? Kaya nga hindi nakakasundo yung mga realista kahapon kasi iba-iba lahat ng mga agenda. Kung meron mang nanawagan na BBM resign, mas marami hong mga nanawagan na wag bumaba sa peso si PBBM pero
gin-challenge nila si PBBM na pananagutin lahat ng mga kawatan, pananagutin nila yung mga korap na opisyal sa ating gobyerno at kakasuhan silang lahat. Katulad po yan sa sinabi at panawagan ni Vice Ganda kahapon. For more details, let's watch this. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. O, di ba? Mismong inamin ni Vice Ganda Makabayan na idol niya itong si PBBM. Idol ho ng mga pinklawan, ng mga dilawan ngayon itong si PBBM. Kasi kitang-kita nila na talaga pong natatrabaho ang ating presidente. At binangga niya lahat ang mga gonggong, mga buhaya dyan sa ating gobyerno Makabayan. Kaya idol ho ng kakampings at saka ng mga dilawan itong si PBBM. Pero tama naman talaga ang panawagan ho ni Vice Ganda na dapat pananagutin ni PBBM at kakasuhan lahat ng mga korap na opisyal sa ating gobyerno at babawiin lahat ang kanilang mga ninakaw, mga ari-arian. Agree ako doon. Kahit sino naman ho na mga magrarally, yun talaga ang panawagan. Yung mga matitino na magrarally, pero hindi yung mga DDS. Kasi yung mga DDS, iba yung kanilang agenda. Gusto talaga nila na panababain sa peso ito si PBBM. Pero yung mga matitino na mga nagrarally kahapon, peaceful rally, yan po ang kanilang panawagan. Pananagutin lahat ang mga korap na opisyal dyan sa ating gobyerno. O diba? Kanya ho DDS ang sinasabi naming peaceful rally. Hindi yung manunog kayo ng mga establishmento, diba? Manunto kayo ng mga kapulisan. Kawawa nga mga pulis natin kababayan, diba? Kawawa talaga eh. Ilan ho lahat ang mga nasagatan po na kapulisan natin? 95 lahat. 95 lahat po ang mga nasagatan, mga magigiting natin hong kapulisan na kung saan ipinagtatanggol nila ang ating gobyerno. Meron pong nasabi itong si Mayor Isko. Ano yan sa Ivan? Kasi nga diba nakita niya yung rekto, nakita niya doon sa May Manila Makabayan, ang dami talagang mga bandals eh. Meron kasing dito doon diba na nasunog, nasugo, may mga sinunog po yung mga realista, na mga gunggong, na mga DDS, na mga bayaran na mga realista. Galit na galit ho itong si Mayor Isko. At ang sabi niya, pananagutin niya talaga yung mga nanggulo kahapon sa rally. At meron po nakapagsabi sa kanya na yung mga nag-udyok, yung mga nag-finance, yung mga nang-uto sa ating kabataan para manggulo kahapon, meron siya nabanggit na dati daw politiko ng Maynila at saka attorney Makabayan. Attorney, sino kaya yon? Pero sa tingin ko, mukha yata, mukha lang ha, mukhang si Glenn Chong at saka mukha daw itong si Vic Rodriguez Makabayan. For more details, let's watch this. Lakihan yung pagtatago. Hardcore criminal nga, nakuhuli namin. Kayo pa kaya? Alam ko, nakikita ko sa mga comment ninyo na nakikiusap kayo na papanagutin itong mga taong ito. We'll make sure. We'll make them pay. Meron ng humigit kumulang 100 mga I think kabataan na husto ang gulang, no? Na nasa poder ng alagad ng batas. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, o sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. Pagsisisihan nila yan. With due respect sa mga realista, okay naman sila sa Luneta.
Okay naman sila sa Liwasan. Okay naman sila sa EDSA. Bakit para mga addict tong mga nandito? Mayor, personally. Utak addict yan eh. Utak talangka yan eh. Yan, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa Hoyo. Nag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Ang Maynila ay may humigit kumulang 1,000 CCTV. We know them. Yung mga nagugulo kahapon mga kabayan ko, di ba? Yung mga naka-black, meron pong na-interview na isang naka-black ang mukha talaga pong addict mga kabayan. Tingnan nyo po. Pagan nyo po ngayon sa gobyerno. Lahat ng lahat ng presyo ng bilihin, kung hindi niya, lahat tayo nahihirapan. Kaya nga pinaglalaban namin sa mga pagbablog namin yung mga gusto namin paglaban eh. Oh, di ba nakakaduda talaga? Ang kanilang panawagan daw, ibaba yung presyo ng ating mga bilihin. Mukha yata ang kanyang panawagan, ibaba yung presyo ng 2 bahts. Yung bato makabayan. Siguro yun po ang kanyang panawagan, klarong-klaro talaga eh, di ba? Sinabi nga mismo ni Mayor Isko na yung nangyari, yung mga nanggugulo doon kahapon sa Manila makabayan, mga mukhang adik talaga eh, kasi gawain daw yun ng adik. Tas meron pong kumalat ngayon na video makabayan ko, nagkabayaran na ho. 'Di ba? Nagkabayaran na. Ito ipapakita ko na sa inyo mga kababayan ko na ganyan kasi nga baka magka-problema kasi sa community guidelines po ng YouTube. For more details, let's share this. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Okay, so ibabalik muna natin para klaro. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Oh, di ba? Nagkabayaran na makabayan. So dapat ito titingnan na to ng SILJ at saka ng PNP. Kasi nga meron po mga sabi-sabi, meron kasing kumakalat at mismo hong sinabi ni SILJ John Vic Remulla na kanila po pong iniimbestigahan. Pero meron pong kumakalat na ganyan na meron pong nag-finance ng mga grupo doon sa mga kabataan para mangguluho sa rally kahapon makabayan. At di ba meron na pong sinabi itong si Mayor Isko tungkol doon sa isang attorney at saka dating opisyal ho ng Manila makabayan. Itong portion ho na interview ni Mayor Isko. May may nag-organize inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese, may isa naman lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin yan. Oh, ngayon, binabantayan na. Sino kayang lawyer ang kanyang binanggit makabayan? Hindi kaya lang si Glenn Chong o itong si Vic Rodriguez makabayan. Siya na po ay binabantayan ngayon ni Mayor Isko, di ba? So ngayon, before tayo mapapatuloy, shoutout na natin. Nandyan po si Adelwisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Maribel Villanueva, nandyan rin si Evelyn Garcia, Phil Macabato, Tony De Los Reyes, Josepen Gallego, Shirley Riesman. Hi to Abing Sulet from California, USA. Nandyan rin po si Mercedes Pri, Zankay, Flag Defender. Nandyan rin si Rolando Sulet, Leonardo Manansala, Romel Saire, Terby, Lair Morales, Dina Cheng, and hi to Emel Concepcion. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Galaw ng ibang mga senador. Arang halatang-halatang merong gustong pagtakpan. Dinadaan sa ingay, dinadaan sa mga pagko-quote ng Bible, di ba? Alam mo, pagka ginagamit natin ng mga Bible tungkol sa iba't ibang issue at politikong gagamit, mas marami ang hindi naniniwala, mas marami ang hindi matutuwa, okay? At hindi tama. Kasi pag ikaw ay nasa gobyerno, gumawa ka ng tama, aayon sa batas ang paggastos ng pera at iyong ginagawa, hindi mo na kailangan i-quote pa ang mga Bible. Ang Bible huwag mo nang gamitin. Merong isang senador dyan na parang ministro, parang pare. Kung sino-sino mga ginagamit o dalawa yata yung senador na hindi naman kailangan. Parang pag nakinig ka sa kanya, akala mo totoo. Pero pag sinundan mo ang kanyang pinanggalingan at background, parang ang labo naman sa sinasabi. So, pangalanan natin, tukoy natin, yung ilang mga senador ay identify na oposisyon ngayon.
Kaya sila nag-iingay na kung ano-ano. Hindi nila alam kung paano nila kontrahin si Ping Lacson at si Soto doon sa galaw nila sa Senadong palabasin at ilabas ang kahit sino. Hindi lang sa Marcos administration nagkaroon ng anomalya, kung hindi kasama ang Duterte administration. Kaya kung yung mapapansin Marcoleta, Cayetano, Villanueva, Jingo Estrada, at kung sino pa, iba ang mga dating. Ngayon, yung mahilig magsalita ng kung ano-ano sa media, social media, interview at iba pa, na si Alan Peter Cayetano, nagagamit niya ngayon yan dahil siya ngayon ang minority leader. Isipin mo pati yung CCTV na ipinakita ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, kino-question ni Alan, pero hindi naman niya kino-question doon sa hearing. Kino-question niya sa media. So, puro publicity lang. Bakit daw kailangang ilabas yun para bang nawawala yung privacy? Yun nga yung purpose ng CCTV. Yung mga pwedeng pagdudahan, kaduda-duda na personalidad, napapasok lalabas sa buong Senado, ayun talaga ang purpose nun para ma-identify. Ay kasi gustong palabasin ni Alan Cayetano, bakit? Kahit na lang sino, ilalabas natin kung sino lumalabas sa CCTV. Para bang wala ng karapatan tumanggap ng bisita at kung sino ang opisina nila. Aba, hindi ganun. Ngayon lang naman nangyari ito dahil merong graft in corruption at merong pinagdududahan ng mga senador tulad ni Villanueva at ni Jingo Estrada na na-identify na. Although marami silang palusot na sinasabi, na wala silang kinalaman. Wala naman kasing aamin. Hindi ko sinabing guilty sila. Kahit sino, walang aamin. Kahit si Hernandez, hindi naman siya inaming korap siya. Nagtuturo lang siya. Sabi ni Engineer Hernandez na alam ko yung ganito, maraming pera, ganito yung kausap, ganito ang bigayan. Hindi naman sinabi kung sino binibigyan. Pero inamin niya, meron talaga korupsyon. At ang detalya kung siya may kinalaman o wala, kung paano, hindi niya inaamin. Katulad ng Alcantara, kahit na anong gawin mo doon, puro walang alam. Kahit nasa video na, nasa harap niya yung maraming pera, daan-daang milyong perang cash, hindi pa rin niya alam. Ay, di ba? Natatanga-tangahan lang, bubulag-bulagan lang. Ay, lalo na itong mga senador. Paano aamin yan? May kapangyarihan, senador. Pwede nilang gamitin. Kaya kitang-kita mo sa mga hearing. Kung yung kanilang itinatanong ba ay para sa bayan, para sa katotohanan, o nandun sila sa hearing para idepensa o ipagtanggol ang kailang sarili. Nag-take advantage para ipagtanggol ang sarili. Nag-take advantage dun sa oras, pagkakataon para ipagtanggol ang politiko na kailang kakampi. Especially ang mga Duterte. Di ba? Yung grupong yan nga yung humarang doon sa impeachment. At hindi nila alam kung anong ibig sabihin, alam man, pero hindi ginawa yung forthwith, kaagad-agad. Ano ba yung pinag-usapan sa impeachment? Di ba korupsyon? Na di umano'y kinasasangkutan ni Sara Duterte? Forthwith, kapag nakuha ang article of impeachment, itong grupo ng oposisyong ito, ni Cayetano, at iba pang nabanggit natin, ito yung humarang Tapos naging dahilan na lang na magpalabas ng ruling ang Supreme Court na unconstitutional pero hindi naman final. Yun din na sinunod. Kaagad-agad sinunod nila yung pabor sa kanila. Yung pabor sa mamamayang Pilipino naghahanap ng katotohanan, hindi nila pinansin ang forthwith o kaagad-agad. Pero yung ruling ng Supreme Court na pumipigil sa kanila, kaagad-agad ipinatupad. Ayun, anong makuha nating aral sa kanila? Di ba? Ayan ang pagkatao nila. Kaya hindi ko nila lahat. Hindi lahat ng mahilig magbasa ng Bible, nagkokot ng mga kung anong sinasabi sa Bible ay ating papaniwalaan. Parang propaganda or nagiging rason na lang para kunwari maka-Diyos, makatao para sa katotohanan, pero pag binasa mo ang kanilang pagkatao, sandali, malayo sa sinasabi. Di ba, Senador Alan Peter Cayetano? Walang personalan. Ikaw naman ang gumagawa niyan At saka si Villanueva, meron bang ibang senador na nagko-quote ng mga may kaugnayan sa Bible? Wala, kayong dalawa lang naman Di ba? Gamitin kaya ninyo yung inyong alam sa Bible sa tamang investigasyon nung walang kinakampihan. Kahit Duterte pa yan, kahit Marcos pa yan, kahit sino pa yan, mas kapanipaniwala. Pero kung dating sa media at aking opinion ko lang ang lahat ng sinasabi ko at interpretation, analysis, ang mga nangyari. Sa tingin ko, may pinagtatakpan lang kayo
Nakatutok lang kayo sa 22, 25, 3 years under Marcos administration. Paano yung 2016 to 2022? Kahit may pandemic, may umaming nakakuha ng billion project. May pandemic, may project, isarado ang lahat ng opisina at gobyerno or private sector ng panahon yun. O bakit ayaw kayo doon? Bakit parang wala kami naririnig sa inyo? Na isama yan, imbestigahan yan. Wala. Yung mga identify na kontraktor na malapit sa pamilya ng mga senador o ng senador, o meron ba kayong comment? Nakakasamit yung inyong mga galaw. Huwag nyo kami pinaglululuko kasi. At hindi papayag at hindi ho pwede dito sa aking mga channel ang mga pambobola, paglilihis, at gimmick ninyo mga politiko. Huling-huli namin kayo, lalo na ako. Kilala ko inyong mga galaw. Hindi man ako nagmamagaling. Hindi sa lahat ng oras pagkakataon. At hindi rin lahat ng politiko. Base lang yan sa inyong ginagawa at sinasabi. Ang ating sinasabi rin, pinanguhugutan. Magbago na kayo. Kung gusto nyo talaga ng tunay na pagbabago. At kung gusto rin nyo kayo'y pagkatiwalaan, manindigan kayo bilang independent senador. Sa ngayon kasi, Duterte senador ang dating nyo Anti-Marcos, anti-Lacson. O baka sabihin natin parang ayaw din yung sumabit at isabit at masabit yung mga pangalan ninyo. Abay, hindi pwede. Putok na itong katiwalian. Trilyon itong hinahanap na pera Ang tatamaan, giba. Ang haharang, guilty. Ang magbibigay ng proteksyon, guilty. Ang pikon, guilty. Dapat ang tatamaan, managot, harapin, magpakalalaki. Huwag gamitin ang koneksyon, kapangyarihan, kasi kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapagtatakpan ang katotohanan. Okay, so talaga pong hindi pa safe ito si Joel Villanueva at saka itong si Jinggoy Estrada Bakabayan. Kasi nga diba si Engineer Bryce Hernandez, meron pong siyang dalang karagdagan na ebidensya against kay Jinggoy at saka kay Joel Villanueva. Kasi nga diba last Friday Makabayan, siya po ay pinayagan ni Senator Panfilo Lacson at saka ni Tito Soto na lumabas ng Senado para manghala pa ng karagdagang ebidensya against kay Jinggoy Estrada at saka kay Joel Villanueva Makabayan. So ngayong araw ho nakatakda na i-open yung mga computer at saka mga dokumento na dala ni Engineer Bryce. Ito daw ay ebidensya against kay Jinggoy Estrada at saka kay Joel Villanueva Makabayan. So, hindi pa talaga safe ito si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Ipapakita ko sa inyo ang interview ni Senator Panfilo Lacson doon kay Ted Filon. For more details, let's watch this. Sinabi niyo po Senator, na ngayong Lunes, bubuksan na itong mga dokumento, maging yung mga computer files na dala-dala po nitong si Hernandez. Ano nga po ba ang laman nito? Ito po ba'y may kaugnayan dun sa ilang mga sinasabi niya na proponents daw po nitong mga flood control projects? Baka, kasi inaayos pa namin kasi dapat sundin namin yung proper procedure. Kasi kung sakaling aabot sa prosecution, napaka-importante ng chain of custody. Kasi pagka na-compromise yung integridad ng chain of custody, medyo may problema yan dahil i-re-raise ng defense yan. Just in case darating doon. Opo. Hindi limitado ito doon sa naipahayag niya na sa hearing sa Blue Ribbon na yung tungkol sa dalawang kasamahan ko dito. Pwedeng meron pang ibang nakapaloob na kung meron siyang ebidensya may papalabas, no? Hindi lang limitado doon po sa mga nasabi niya. Pero dahil nabanggit nyo na po yung chain of custody na ina-anticipate nyo na just in case po na gamitin nga po itong mga ebidensya doon sa mga ikakaso dito sa mga involved, paano po ngayon ang protocol sa pag-handle ninyo dito sa mga sensitive documents and even doon sa computer na nandyan na po ngayon sa Senado? Once na ma-until tapos ma-analyze kasi hindi naman kami yung pwede magkalkal sa computer. Halimbawa, papaubayan natin sa mga experts yun. Pero yun, i-maintain pa rin natin yung chain of custody na tinatawag. Now, kung may mga lalabas talaga doon na magpo-post doon sa kanilang aligasyon, sa aligasyon ni Bryce Hernandez, for example. Kasi sa ngayon, in fairness to Senators Estrada and Joel Villanueva, aligasyon pa lang yun Ang na-establish pa lang naman yung insertion na hindi pa rin naman natin alam kung talagang silang dalawa mismo nag-insert.
Ang fact lang na na-establish doon, yung nagkaroon ng insertion at saka tumama doon sa mga items na dinescribe ni Bryce Hernandez doon sa mga dalawang pagdinig na nangyari sa Blue Ribbon. So, yun, na may credibilidad yung sinasabi kasi eksakto yung 600 million, dinescribe niya yung 60-75 billion na 8 items in the case of Senator Villanueva, plus yung 355 million naman kay Senator Estrada na 5 noong May at 2 noong July. At eksakto rin yung description ng mga items. So, sa aspeto na yon, may credibilidad. Pero hindi naman bawal yung mag-insert. Hindi naman labag sa batas ang mag-insert. Hindi rin labag sa batas na inimplementa yung mga proyekto na sinasabing naka-insert. Ang labag sa batas yung kickback, yung commission. Pag yun ang establish by way of documents or whatever record na credible, doon magkakaroon ng sabihin natin prima facie evidence na pwedeng isampa sa ombudsman, sa DOJ, ng ICI. Kung gagawin namin, hindi naman hihintayin pa na magkaroon ng committee report. Agad-agad, pag may mga ganong sensitibo at saka may evidentiary value, agad-agad papadala namin sa ICI, tatransmit ko bilang chairman at saka kami dalawa ni Senate President, pati yung buong Senado. Oo, sabi nyo nga po hindi bawal mag-insert, hindi na ang labag sa batas yung kickback, pero di ba Senator, dito sa mga hawak nyo na po na ebidensya ngayon na galing kay Bryce sa planong ang buksan po mamaya, baka wala din naman po doon na kumbaga makita tayo na talagang bigayan itong mga kickback kasi I don't think maisisave po iyon. Paano po kaya yun? Wala tayong magagawa kasi bound tayo ng evidence. Kung wala ebidensya, kasi ang labag sa batas nga tulad ng sinabi ko, yung pagbibigay ng kickback, kailangan merong magpapatunay. Kasi may allegation siya, pero that remains as an allegation until masuportahan niya to ng kaukulang ebidensya, maski ledger, notes na matagal niya nang ginawa o kaya maski basta't meron lang siya maipakita para masuportahan yung kanyang alegasyon. Oo. So pag meron tayong makita sa mga documents niya, ledger or even just simple notes or nakasave yan sa computer files na halimbawa halaga and then yung pangalan, posible na po ba agad yun magamit? Yes, of course. Ebidensya na yun. Plus yung alegasyon niya, plus yung circumstantial, sasabihin natin circumstantial evidence, yung tumugba, yung sinasabing in-insert, tumugba doon sa mga item for item, tumugba yung amount. Pero yun lang ang magsusuporta doon sa ebidensya na nagkaroon ng bribery, nagkaroon ng bayaran sa pagpapa-implementa ng proyekto. Pero pwede naman po yung itanggi ng mga babanggitin niyang pangalan. O sige, ako nag-insert yan, pero wala na akong kinalaman sa implementation ng proyekto. Matter of defense kasi kung matibay yung kasi alam mo DJ, di ba, maski sa investigador, alam mo yung investigator's notebook, tinatanggap ng korte yun pag pinresenta yun at binasa yung nasa notebook ng investigador na nung pumunta siya sa scene of the crime, isinulat niya yun, may mga petsa at talagang kitang-kita naman na hindi ito manufactured kundi ginawa nung mismong araw o panahon na nag-iimbestiga siya, pwedeng 2 years ago, 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago. Basta't matibay at convincing yung kanyang notebook na ito'y ginawa nung siya'y nag-iimbestiga, nag-iimbestiga. Matibay yun. So, hindi po siya po pwedeng basta baliin lang ng denial na hindi, wala akong kinalaman dyan. Matter of defense. Sa korte na yon, doon na sila magtutuos. Oo, korte na po ang model. Okay, so maganda yan mga kaabayan. Diba kaabang-abang po sa next po na hearing dito sa Flood Control Projects? Kasi meron pong karagdagang ipapakita na ebidensya. Ito si Engineer Bryce Hernandez against doon kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy Estrada ba kaabayan. So yan po ay kaabang-abang. Okay? So anyways, kasama rin po natin si LD Roja, Joaida Gonzalez, Julieta Combes. Nandyan rin si John George Asuncion, Lelio Ichapare, Solayaw. Nandyan rin si Mer Nabs, Rofer Lacusong, Fito Liao, Janet D. Narvaez, Rose Ponce. Shoutout natin, kasama rin po natin si Gareth Batarina, Moa Duendina Sokram,
Ares Steve, Merna Borromeo, JP Misibo, Bongski Banikid. Nandyan rin si Cathy Milano, Maracres Hernandez, Miggy Boom, Adi Ubay, Modesto Casilang, Mick Kim. Nandyan rin si Romeo Sapalo Andan, Michael Badajos, Chad Otiba, and Hearts Lorna Villanueva. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Naway maging gabay ka sa bawat hakbang na aming tatahakin. Bigyan mo kami ng lakas ng katawan, linaw ng isipan at kapayapaan ng puso. Ilayo mo kami sa kapahamakan at pagkakamali. At tulungan mo kaming maging pagpapala sa aming pamilya, kaibigan at kapwa. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang siyang manguna at maparangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso
bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman